My goal and my job as a director is to make something that will represent both of us. Parang gano'n siya. Both our visions. Hinahanda ko lang yung sarili ko sa mas malaking bagay. So, yung paghihirap ko sana magbunga. Sa wedding, ang goal mo, parang, di ba, capturing real emotion. Dito sa music video, controlled emotion na siya. Parang sabi ko, nung nakita ko yung setup noon, sabi ko, I'm home. Yun doon parang naiyak ako noon eh. Kasama yung kapatid ko na, Bruce, sabi ko, I'm home. Sabi ko sa kanyang ganon. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marby de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang isang idol pagdating sa wedding at sa music video. Grabe tong director na to, Kap. Idol Ibang klase. Master to. Yes, sir. Yung mga gawa niya sa XB, gawa niya kala Flo, kala Skasta. Solid. Grabe. Ibang ako humanga sa music video ng Pinas eh. Di ba? Yes, sir. Ibang ano eh. Ibang karakas eh. Kumbaga parang ibang Karakas. ibang atake. Ngayon mo lang ginamit yung word na yan. Karakas. Di ba? Siyempre po siya, mabigat tong guest natin Oo. ngayon. Idol lang lahat to, di ba? Pagdating sa videography. So, tahimik lang to. As in, talagang sobrang down to earth, sobrang bait na tao. Hanggang ngayon, hindi siya magsasalita. Oo. tayo lang. Di ba niya turn? Ayan, please all welcome ang idol nating lahat, Mr. Titus C. Cuevas. Let's go! Pwede na po ba magsalita? Pwede Pwede na. na. Madaldal po kasi talaga ako eh. Pero brother, ganda nung cup mo ha. Ikaw, syempre. kulay blue ha. Mamisa. Oo, Nagagandahan sila sa cup, mamisa. Baka naman, ano? Baka naman. Baka naman. Baka naman. Ayan, kasama pa rin natin ngayon si Imon Magararo tsaka si Lota Palya. Nagbabalik po kami, guys. Oo. Hello. Absent to last week eh. Last week, absent eh. Nagtrabaho. Kala ko nun talaga, yung last week namin, dalawa kami ni Miko, dalawang non-light, dalawang aperture. Putay na-hold up na pala ni Ace. Nako. Nag-comment eh. Ay, non-light na yan. Non-light na. Nagulat niya ako. Pinaglalaban yung maliit na ilaw Yung- ng Amaran. oo. Tsaka yung... Piko sa tsaka nanay, yung ano, yung antahag dito, yung Amaran na ano. Amaran Go. Oo, Go. ang ganda Oo. nun eh. Anong... Ako, go lang ako, wala. Anong panama ng Oo. ano dun? Ni Ace dun. Wala. Sabihin yung brand. Pinira yung wala dito. Wala ka naman eh, di ba? Pwede. Wala naman dito. Ngayon, aperture light yung ilaw natin, Amaran, di ba? Yan, The yan. best, number one, the best. Yan. Kamusta, Direct Titus? Anong balita? Anong nangyayari sa buhay natin ngayon? Okay naman, sa ngayon, parang mas na-realize ko na ang ganda ng Amaran Go. Amaran Go, number 1. Okay lang naman. Rec D, okay lang. Balita, maraming shoot, daming trabaho. More on weddings nga ngayon, sa ngayon. Wala pang bagong project na music video. Madami pa parating. May maraming parating. Wow, abangan Isama natin. mo yan. naman kami dyan. Para, Grabe yung ginawa nila na 7 music video. Nilabas nila sa isang araw yun, ano? Sa isang Grabe araw, yun. boss. Solid. Kada oras. Yes, next week, yung guest natin, si Derek Roldan. Pucha, isa rin yun. Matindi din yun. Matindi Isa pa yun. Matindi din yun. Grabe yung mga music video na yun. Bro, kwento mo nga yun. Paano nyo ginawa yun? Pucha, ang hirap nun ha. Ang hirap nun ha. Kasi comeback ng XB yun eh. Yes, pressure talaga na comeback siya. Ano kasi, buwan naman yung preparation niya. Pero, anong nangyari, parang na-designate din kung kaninong project muna yung mauuna. Which is yung kay Direk Dan yung nauna din. Sa kanya yung unang 4. Tapos sa akin yung pinaka huling 3. Which is yung dulo ko yung Legacy. Yun yung Legacy. pinaka- Grabe. Kamusta? Kamusta ang katrabaho XB? Well, sa XB, day ones ko sila 2016 eh. So, magkakakilala na kami, alam na nila paano ako magtrabaho, alam ko na rin sila paano i-handle, ganyan. Na-pressure lang ako dito sa last na labas kasi syempre parang comeback nila. Comeback yan Parang 2 taon ata silang wala. Oo, kasi di ba every year naglalabas sila eh ng mga Oo. ng mga singles. At least eh. once a year, parang ganun. As buo sila.
sa akin din na iatas yung pinaka dulo Oo. ng album. Kaya talagang Pressure. hanggang ngayon, nanginginig ako eh. Tapos na nangingin Tapos na ba? Nakanginig pala dito. Pero naalala mo ba yung ang unang project mo ba sa kanila is yung sumikat nila na Hayaan mo sila. hayaan mo sila? Hindi, boss. Hindi eh. Ang project ko sa kanila, 2016, September. Kanina, chinek ko na din eh. Pero ano yun, No Games. No games. Sa BGC namin yung shoot, tapos sinisita kami ng mga guard. Bakit? Ganon. Walang permit. Kasi walang permit eh. Tapos meron lang ako nun. Pero meron din ako nun, boss. Ang nangyari nun, meron lang akong 300 pesos sa bulsa ko. Putya, oh. Iniisip ko magpapagas ako. Dahil nag-shoot kami, uhaw na ako. Ang pinili ko talaga, syempre magpagas. So, Magpagas. inantay muna namin talagang mapakain kami, mapainom. Wala talaga kaming budget noon. Yung mga naka-earphones pa sila para lang hindi kami naka-speaker, hindi kami ganun kami nag-start. Ganun kami nag-start Grabe, talaga. Wild nun ah. Pero pwede mo bang kantahin yung No Games? Ano nga ba? Kasi Baby, hindi ko alam Rami, eh. Rami. Baby, yun. Ayan. Yung pala yun. Okay. Ganda. No Games yun, 2016. 2016. As ex-battalion na rin sila, group. Nagsisimula pa lang din sila niyan, 'di ba? Yun din talaga yung parang kasama na nila si Badger. Yun yung Badger. mga bagong additional. Tapos si Skasta Clade that time. Pero XB, mas matagal na sila eh. Sino ba original ng XB? Yun, sila yung nawala din. Tapos si Flo G, Flo. si MC Ren, si Brando, si Yuri Dope. Madami sila. Alam ko 13 sila eh. 13? Oo. Tapos yun, na-add na to sila King Badger, sila Skasta Clade, sila J. Roa. J-Ro. Oo, yung sila Jay, no? Galing din nun ni J. Roa. Iba rin ang tahaki nun. Magaling din na bata din. Oh. Sino gumagawa ng music video ni J. Roa? Ibang tao din eh, no? Ang kadalasan si Direk Andre Antonio. Eh. si Andre. A Street. Si Direk, Sila Jess. Sila yun. No? Yan. Yun ang madalas. Oo nga, guess din natin si Derek Andre. Dapat. Oo. Galing nun. Diba? Idol Narrative. din yun. Napakagaling ng tao na yun. No? Yung gawa niya sa sa December Avenue. December. Nakakaiyak, Yeah. di ba? Yes. Nakakaiyak. Hanggang ngayon, panoorin mo siya, maiiyak ka pa din. Eh. Nakaka-relate. Totoo. Galing ng atake niya doon. Ganda Dami ng kong story. tanong sa kanya na gusto ko masagot niya. Eh. Andre, yan. Baka Dami naman. Ang dami natin gusto i-guess do, pero talagang Oo. medyo Wala. nakita ko yung schedule. Schedule tight eh. May paalo tayo next year. Yan. Kasi ngayon medyo busy na talaga. So talagang paisa-isa na lang talaga yung mangyayari. Pero bro, paano ka na-connect sa XB? Nag-vines kasi ako, boss eh. Yung kung naabutan niyo yung parang vines, mga Filipino vines. No, mga ilang segundo lang yan eh. Parang kailangan makapture mo na yung mga tao mo. Yung tao. Yung mga audience, parang ganun. Tapos, dahil doon, nakilala ko si King Badger. Parang ginawan kami ng GC ng mga nag-vines. Tapos, yun, nag-NBA lang kami sa condo ng bawat isa. Tapos from there, parang isang beses, pinap niya yung question na, gusto niyo ba akong kuha ng music video? Rapper ako. Totoo ba, pre? Oo, kasi wala pang XB Hindi nun, ko pa alam na oo. nagra-rap na pala siya sa UK. Sabi ko, Oo. totoo ba yan? Rapper ka? Oo. Yarang inaasar-asar pa siya namin nila Pau Sipagan, ni Emma ni Medes. Tapos, sige, try natin. Di ba? Kasi nag-wedding naman na tayo. Sige, try natin yung music video. Hindi ko alam kung paano yun, pero parang sige, parang okay naman. Yun, abang inaasar namin siya, buong shoot, parang gano'n lang siya nagsimula. Galing, no? Tapos simula nun, yun na, dire-diretso na. Start. Dire-diretso na siya. Galing, wala nang kalasan. Oo, hanggang ngayon. Almost 10 years. Diretso na. 16, magte 10 10 years. years no? na rin. Every year. Ano yung pinakamahirap mo? Hindi, mamaya may tanong ako dyan. Oo. Pero bro, simulan natin. Oo. Simulan natin. Sino ba si Titus, no? Paano ba nagsimula sa videography to? Paano ka nagsimula sa wedding? Ano ka ba dati? Ang ganda nga niyang tanong na yan kasi hindi ko alam yung sagot ko dyan. Alaya, parang nagkaroon na kami ni Paano ako siya. nag-start? Siguro parang bila lang nag-pop. Hindi ka nag-start talaga ako, boss. Parang nag-start kasi ako sa, galing din kami sa hindi marangyang pamilya, kumbaga. Nag-start ako noon na nakita sa bartender ako dati. So, from bartender, naging coordinator. Yan ang brother ko. Awesome. Yung kuya ko kasi may 3 job yan. Shoutout ka pala sa kuya ko, Calvin Cuevas. So, yun, may 3 siyang job. Ang job niya para buhay kami magkakapatid, sa umaga, isang teacher. Wow. Tapos sa gabi, siya, call center. Sa weekends, siya, host.
Oh. So, Grabe. nag-assist ako sa kanya. Pupunta kami ng kiddie party. Ako magme-makeup sa kanya. Pirata ka ngayon. Ganun. Ganun ako na-expose. Gusto ko yung pirata. Pare, paano ba gumawa ng skull? Di ko alam. Parang ganun. Tapos, hanggang sa tinayo niya na yung on-the-day coordination. Parang awesome coordinators pa lang dati. Hindi pa events. Awesome events na. Pero on the day lang. Tapos, dadala ako dito sa Timberland. Pag nakita mo yung Timberland, napakaganda eh. Di ba? Oo. Tapos ako, first time makapunta doon. Di ba? So, ang nakita kong team doon, si Joaquin Ambata Films. Oh, yan. Yan. Ang nakita ko si Dennis, si Wax, tapos si G-Mac. Tapos, Parang mga ano yun, mga institusyon na. OGs. Tatagal na. 2013 siguro or 12, ganyan. Tapos sabi ko sa kuya ko, anong ginagawa? Parang ang lakas ng dating nun Nag-glide si G-Mac. Sabi, biro mo, si G-Mac. Sabi ko, pogi nun, lakas ng dating. Shoutout kay G-Mac. Sabi niya, yan yung gimbal operator, sabi niya ganun, or glider, sabi niya ganun. Sabi ko, gusto kong maging work yun. And then, hindi pa ako naging, doon, hindi pa ako naging shooter doon. Tapos, isang beses sabi lang niya, Titus, tumanggap ako ng 5,000 SDE team. Sabi niya ganun sa akin. 5,000 pesos, buong team na yun. 2012, sabi niya. Oo. Paano natin naatakihin yan? Sabi niya, bibili tayong camera. Puta. Ang ganda ng plano. Ang ganda ng plano. Sabi niya, mag-video ka na. Di sa anong alam ko dyan? Ito pa na yung pangarap mo. Tapos, ang laptop namin nun, i3. i3 pa. i3. So, nag-wedding kami doon, nag-ring shot ako. Naalala ko, pinatong ko yung dalawang sing-sing. Tapos, tinataktak ko kasi hindi ko alam mag-ring shot. So, ganun pa. Pinanood. Tapos, mag-host din siya. Tapos, editor siya. So, mag-host na siya. Binato niya sa akin yung laptop. Titus, edit mo to. SDE to. Anong alam ko doon sa SDE? So, parang, ganun siya nag-start. Ganun kami. Tapos, pinanood namin. Naalala ko, pinapanood namin yung SDE na yun nung natapos na. Nakatago kami sa pader. Kasi, kumbaga, hindi mo may scrub siya boss Kung sana tumama yung mouse mo, ilagay mo yan. Slow mo yan. Ganun. So, ganun nag-start. Tapos, hanggang sa nabuo niya na yung awesome events. Tapos, ako naman, nagpatuloy na ako sa pag-pursue. Nag-start siya, parang gusto ko lang kumita ng pera. Oo. Tapos, naging passion na siya. Teka, yung 5,000 pesos, magkano bayad sa'yo nun? Ano lang ako noon, boss? Baka siguro 500 siguro. 500. Shoot, edit, glider, coordinator. Parang siguro 500. 500. Pero pwede na yung kung nagsisimula tapos kung saan na lang tumama yung mouse. Kasi kung kunyari, sa edad ko noon, 17 ako nag-start, boss. Oo, So, isang sa bata. edad kong 17 na yun, yung 500 napaalaki. Malaki na yun. Oh. Ilang Magja-Jollibee ko na ang girlfriend ko niyan. Parang gano'n. Isang Totoo. magandang racket na yun. Isang magandang racket na siya. Kung every weekend, wala kang pasok, solid na siya. So nag-aaral ka pa nun? College ako, boss. College. Oo. Anong college? Anong kinuha mo nung college? Ang kinuha ko, theology. Theology. Layo Tinapos ko yun. Isa akong pastor. Kaya, Wow. pero hindi ko siya na-pursue. Siguro pagtanda ko na lang. Oo, pero magandang yan Kasi parang nagtuturo ka talaga ng sa magiging pagpastor ka, nagtuturo ka ng magandang asal, magandang salita ng Diyos. Totoo yan. Dahil dyan, inom muna ako Inom ng muna. gin. Habang hindi ka pa fully pledged sa pastor. Hindi pa naman ako magpapastor. Inom muna ako ng gin. Tapos nung nag-shoot ka na, nagtiwala na si Utol mo, ikaw na yung kumapit ng video. Kumapit na ako, tapos pinag-handle niya na ako ng mga tao. Tapos yung kinukuha niyang tao din, mga kinuha namin tao, kung tawagin namin mga suicide squad. Suicide squad? Oo, kasi from scratch, walang alam. Kunyari, nakita mo tong tropa mo nasa gutter. Sama ka sa amin. Parang ganun siya nag-start Iahon mo sa sa kadiliman. Waiter ka bro, sama sa amin. Tara, Pwede. mag-assist ka. Ganun siya Pwede. nag-start, boss. Sabay-sabay kami natuto na lang on the way. Parang ganun, along the way. Galing. Pero grabe ngayon ang awesome events Oo naman. May events place na sila, which is yung White Barn. Congrats. Doon tayo. Doon tayo. Doon tayo Sa workshop. Oo, Tama. May workshop pala kami sa November 12. Baka naman, di ba? Ayan. Pero yun, bro, ang galing, parang nakakatuwa kasi nagsimula ka talaga na wala kang alam. Kumbaga parang nagsimula ka, pinimake-up pa mo lang si Utol mo, si kuya mo. Pero hanga ako kay Calvin, para i-push niya yon Yes. na 3 job, tapos may tapos ngayon, focus na siya sa awesome. Focus na siya sa awesome siya, sa White Barn. White Barn. Ganda. Galing nun.
Boss, gusto ko lang malaman, paano mo paano ka na natuto sa sa pagbi-video? Paano mo siya inaral? Oo, maganda yan. Magandang question siya. Kasi, ang maganda, lalo na nung panahon dati, kapag meron ng freelance na kinuha si Lester Amantillo, pinasok niya ako sa Pinoy Videomaker. Pinoy Videomaker. Oo. Tapos, nung naipasok niya ako doon, parang doon nawala na yung isip na, ang daming kaalaman, wala pala tong ginagawa ko. Tapos, madaming mga workshop na kailangan atinan. Yun, doon ako naging passionate dito sa ginagawa ko na Nagdire-diretso na. Dire-diretso Pinoy na din Videomaker, anong natulong sa'yo nung Pinoy Videomaker? Wala na yun eh. Tatanda na nung talaga. tao doon. Matatandaan na sila doon. Oo. OG Tama, na. tama. Hindi, yun. Kasi dahil sa mga workshops din nila, kumbaga, dami ko nakilala ng tao, dami kong na-improve din sa skills ko, kung paano rin ako mag-handle ng mga tao din namin. Kasi parang may group ako ng tao na kailangan din i-train eh. So, dahil doon, kumbaga, dami ko na nakilala ng tao na mag-freelance sila sa amin, sabay, marami rin ako matututunan sa kanila. Parang, Pinoy Videomaker to na Facebook o yung forum pa nung una? Facebook na. Facebook na. Anong year yan? 13 pa rin, mga ganyan, 14. Ganyan. Oo. Tanginang tanda ko na pala. Forum sa'yo. boss. Narinig ko yan, pero di ko na naabutan yung forum. No, pucha, yun ang tanda. Gen Z tayo eh. Gen Z ako. Grabe. Sinong nag-inspire sa'yo para pasukin yung pagbi-video? Meron ka bang naging inspiration along the way? Kasi sabi mo nga, di ba? Si Boss Cal lang yung nagsabi sa'yo. Oh, hindi naman yan yung videographer gagawin yun. mo. Oo, di Diba? siya videographer. Meron Wala, ka bang, ano lang. Sino pina-follow mo dati na gustong-gusto mong trabaho? Sige, labasan na ba? Labasan na. Siyempre, ang nauna ko nga doon si Wine and Bata Films. Parang sila yung, Wax, dahil sila yung nakita ko ng ang angas, may crane and all. Tapos, ayun na. Pagka nakilala mo na si Jason Magbanua, meron na rin Bob, ang Ono Boys, tapos yung din, Motion Diaries. Yan, Diretso sila na, Summer Triangle. Dalawak na yung isip mo. Tapos nakita mo, pwede pala talaga siya maging karir. 'Di ba? Parang hindi lang ako na kumikita dito. Parang talagang kahit pagtanda ko, pwede akong kumita din dito. Para kang doktor na may yung skill hindi mawala. Yes. So parang ganun lang siya doon ako inspire sa kanila. Tapos hanggang sa to ngayon, gusto mo na lang siyang gawin or ginagawa mo pa rin kasi trabaho lang ganun. Or iba na. Hindi, sa akin, sa weddings ba or sa prod, gano'n, sa pag-video ko. Siguro in general na lang. In general, sa pag-video ko, parang hindi siya mawala sa sarili ko na. Parang nakakabit na siya sa katawan ko. Kahit, kunyari, simple celebration sa bahay nyo, di ba? Ikaw, as a videographer, parang, kailangan makapture ko tong moment na to. Kasi, nasanay ka na for 13 years ng buhay ko. Kumbaga, nag-video na ako. Di sa mga simple celebration din namin, pag gano'n. Di na siya makakalas para sa akin. Naging muscle memory niya. Muscle memory ko na. Uy, teka, balik lang ako kasi nagsimula ka sa 500 na TF. Paano ba yung yung evolution ng TF mo ngayon? Kasi boss, ang ginagawa, 'di ba, nag-start tayo sa 500. Ang hindi ko pa nasabi pala kanina. Binibidyoan ko yung debutante ngayon, beauty shot. Di mag-gown and all. After that, pagdating ng reception, magugulat ka, boss, para mas kumita ako, kakanta ako sa banda. Oh! Tapos sabi sa akin ng debutante, kumakanta ka pala. Masipag. Grind ako. Habang yung assist ko, pare ikaw na mag-group picture dyan. Wide lang naman yan eh. Ako dito, the sun goes down. Hindi kasi may mga vlog din siya na kumakanta siya, nag-gitara. Hindi, kasi before pala, nagbabanda rin kasi ako talaga. Yun din grind ko. Nagmana ka nga sa kuya mo. Mga walang pahinga. Tapos na po yung set namin. Thank you very much. Tabay, magbibideo na ulit ako. Ganun siya. So yun, 500, tapos naging magkano siya? 700. 700. Yan na, 700. Pero ganun pa rin, shoot, edit. Oo, kompleto yan, boss. May makeup pa rin ba? Minsan, kapag wala talaga, kunyari, walang shoot, iba yung shooter, ganyan, kumbaga, para ma-maintain ko yung 500, 700, magiging soda boy ako, catering, ganyan. Kasi nandun pa rin ako. Yung awesome event, lahat yan eh. Sakop nila. All in siya. All in. Projector boy, ganyan, sound system yan. Pero yun, 500, 700,
Tapos 1,001, 250, 1,500, ganyan na siya. Kailan ka nag 5,000? Kasi yun yung pinakamatagal na Neto naging lang ano eh. Neto. Para di ako naniniwala. Tayo, baka mayari tayo ng Hindi, hotel hindi. niya. Boss. Parang nag 5,000 na ako. Mga ilang taon lang din. Ilang Parang taon lang siguro din, 2 years, 3 years. Parang dahil may invest ka na rin ng gamit. sa'yo diba? na yung gamit. Oo. Oo. Tapos ayun, naging 5,000 na rin. Ano yung first camera na in-invest mo? 60. 60D? 60D na Canon. Canon. Luma. Pero yun yung binili na, parang ganun. Para dun sa company. Tapos naging 6D, tapos naging S2 na Sony na. Ngayon, red na. S3 red na. Red na. Ibang klase. Kasi nga Hindi naman. naman mahawak ng ibang camera to eh. Wala na. Oo. Nakita ko, gumamit ng ibang camera to. Ayoko sabihin yung brand, no? Oo. Nangat eh. Nangate. Oo, nag- Naghahanap ng artista. parang 3 weeks yatang, ewan ko, nagkasugat-sugat yung kamay nito. Open po ako kahit anong brand. Ano ba kapit mong brand ngayon ng camera? Ngayon, ang gamit ko yun, S3 ko, Sony na. Sony, tapos pagka light lang, tabay red. Red. No, red Komodo. May video ang Awesome. Anong pangalan ng video ng Awesome? Focal shot. Di Focal na bago shot. eh. Focal shot PH. Focal Yun shot yun. PH. Since birth. Oh, ikaw may kapit nun. Oo, ngayon. Ngayon, ang ano na nun, ang head na nun namin, si Boss Lek. Si Lek na. Akala ko kasama mo si Lek ngayon eh. Ano na ako ngayon, parang one of the seniors na lang. Seniors dito, na no? lang. Oh, din. Laki ng pera ni Lek, no? Mayaman. Grabe, Oo, napakalakas para makuha nila select. Oo. Di ba? Ano ba, baka Hindi, pati yung share na eh. Baka may Hindi, share si na eh. Lek pala tumatanggap kahit kuntsita lang. Palag-palag. Kutsit. Papakabait eh, no? Pero yun, kasi grabe yung focal eh. Kasi grabe yung mga nandun. Si Iko De Jesus, Oo naman. si Lek, diba? Titus. Nag-Benji Pili pa yan, diba? Grabe ang dami. Sabi sobrang solid nung team. Grabe, lakas pala nun. Parang magandang stepping stone yun. Parang okay dun, ha? Solid, sabay kalas na. Paano ka pumipili ng tao na ipapasok dun sa team mo? Hindi, ganun pa rin. Andun pa rin yung program namin up until now. Hindi pa rin natapos yung Suicide Squad. Kasi nung kailan nga, October 14, pa rin ako, hold ako ng event eh. Production assistant, PA. So, hindi pa rin nawawala yun. Tapos from there, many years ng training to junior, sa hopefully maging senior sila. Pero sa mga seniors, yun na yung mga kilala na rin sa industry. Ilang event yung kaya nyong itanggapin, yung production company nyo na event sa isang araw? Sa Focal, Hmm. siguro hanggang ngayon, tatlo na lang. Tatlo na lang. Dami pa yun, ha? Na lang. Oo, dami yung tatlo. Oh, Pero tatlo. umabot kayo sa ilan? Dati yata, lima. Lima. Kaya ng team nyo, no? Ganun karami. 5 Suicide Squad. Ano yung regular yung tao nyo? Regular yung tao nyo? Or Regular kumukuha na kayo din, ng mga mga freelance? freelancer, mga tropa na din, sabay Parang lalagay ka ng Avengers. junior. Ngayon kasi yung mga juniors namin, boss, ano na rin eh. Kumbaga, sila April na yan, sila Ken na yan. Magagaling na rin, ano? Magagaling na din. Oh, may editors namin, doon kami medyo kulang. Kasi parang 3 na lang yung editors namin. Editor So, niya. hanggang 3 lang ding event. Hindi ka na nag-edit? Hindi Hindi na. na. Manage na lang, tsaka shoot. Hindi na rin sa manage, boss. Oo. Kuha na lang din Kuha ng na event. lang Oh, event. more on, ano. Kasi ngayon, TF niya ngayon, nasa 20K na eh. Oo, So, medyo. Simple things. Kaya pala. Sana nga. Pero balik tayo doon sa pagiging videographer mo. No? I mean, ito, yung, parang ang ganda na daanan natin yung early years. Sa tingin mo, ano yung biggest challenge mo nung early years mo as a videographer? Sa una, pag wala ka pang kilala yung resources mo, di ba, parang gano'n. Minsan sa gears, hirap ka na eh. Oo. Pero parang kailangan mo lang din pala, yun yung mahirap pagka wala ka pang connection, pagka medyo kinukulong mo yung sarili mo. Pero once na makilala mo na yung mga tao, parang you get to try yung skills din nila, parang gano'n. Minsan nagbibigay din yan ng door eh, para mas lumawak yung pag-iisip mo dito sa ano. Pero yun yung challenge ko. Resources dati, tsaka sa mga gears. Very limited pa nun. Very limited pa yung knowledge din na meron din ako nun. Yes. Pero basing from that, mukhang na-overcome mo na yung challenge na yun. Kasi ang dami na ngayong kakilala talaga. Yes. Siguro Tutulong. yung
malaking tulong talaga ng pag-attend ko pag-introduce sa akin ng Pinoy video makers, tapos pag-attend ko din ng workshops. Workshop. Ano yung mga inattend mo ng work? Natandaan mo pa ba? Noon sa wedding, ang glide cam, Shooters. PVM, Sessions. sessions, yun. Grabe yun, no? So, yun yung naging problema mo. Gear. Sa event, mayroon ka bang yung na... Sa event, madami din. Like yung... Kwento ka nga na... Nakakaway ka ba? Hindi, hindi ako mahilig may pag-awin. Napakabait kong tao. Ba't tayo tumawa? Pero, Papastor yan. as a leader, as a young Yes. leader, ang mga kaharap mo dyan, yung nawawalang SD card, na mga nakurap, mga ganun lang. So, nakurap. Mga ganun lang. Mga ganun lang. No? Malaking bagay yun. lahat tayo naka-experience yan. Oo. Tapos yung kuya kayo nagbabayad. Aray ko. Shoutout. Mahal na mahal kita. Paano diskarte nyo ron? Bawa nakurap yung SD card, tas importante yung laman. Paano diskarte ron? Doon nagsisimula kami. Paparecover mo pa yun sa parang naka-lab suit pa sila, mga ganun. Pag wala na talaga, dasalan na lang. Dasalan na lang. Sana hawakan nyo ang puso nila. Ganun na siya. Pero may time ba kasi sa amin sa Cineverse, meron kami talagang nakurap yung hard drive. So, apat Yes, na wedding yung nadali sa amin. So, ang dami niyang pinagdaanan bago na-recover. Na-recover naman, pero syempre, hindi lahat, di Hindi ba? lahat, yes. Pero makakabuo ka pa rin ng wedding. Yes, Pero matagal, parang umabot kami ng ilang buwan, parang 3-4 na buwan bago namin naayos. Meron din ba kayo Meron din ganun? kami, same experience ba? Ilang buwan din bago na-recover. Na, ito, walang door entrance. Ito, parang, may mga part na mawawala, then explain na lang talaga sa kliyente. Tapos, onting dagdag album, picture frame. Ganun na lang, no? na lang, Para at least compensate na lang. compensate na lang. Kasi parang mahirap din naman ulitin mo yung wedding niya na Yes, yun. Pero pagka on the day ng shoot, kunyari, nakurap yung door entrance, yun, papaulit ko na yun. Oo, on the day, di ba? Kung nakita mo na. Na-late kayo, na-traffic kayo, Oo. pabalik, binibidyo mo yun, parang ganun. Tama. Ganun siya. Gagawa mo na ng paraan kagad. Diskarte Hindi, na lang. hindi mo na yun kasi yung iba parang kaya mo na yan, wala talaga eh. Hindi siya pwede. Parang pagka gusto mong tumagal, hindi pwede yung ganun Yes. diskarte. diba? Actually, yun din yung advantage ng ganyan, may mga experience. Kasi parang, what if ikaw client ka tapos nakuha mo bago na, hindi pa ganun. Hindi pa ganun, hindi pa naranasan yung ganung Oo, existence. paano mo lulusutan yun, di ba? So, good thing din yun. Kasi nagkaroon ako ng experience na ganyan. Well, pagkakamali ko yun, meron akong hindi na i-record na very crucial moment. Yes. No? oo. So, share ko na lang din, no? Pero ito, studio owner ka nito o ano ka dito? Shooter? Studio owner ako nito. Kung freelance ako, baka lumubog na ako sa Oo. lupa. Oo. Owner ako nito. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng lumang wedding ko sa same church na yun. Yes. Open door kasi to. Tapos, buti na lang, mababait yung mga kaibigan natin ng photographer. Bro, pengi ako ng photo mo nung open door. So, pinagalaw ko. diskarte. Wow. Pinagalaw ko yung pagbukas ng pintuan na yun. So, minamask ko yun. So, nasa Okay, reception. Manual masking yan, Oo, panahon na yan. Hindi ako oo. editor Wala pang that time. AI. Wala pang Oo, AI. Hindi ako editor Props. that time. Pero may dala ko lagi kasing laptop. So, sabi ko, gagawin ko to ng open door. Ipapasok mo na lang dyan sa open door. So, nung pre-project naman, wow, okay din. Hindi halata. Tinanong ko, bro, photo mo yun eh. So, parang, yun siguro yung advantage din natin nga na may mga, buti na lang, sa akin, lagi nang nare-remind yun eh. Kasi naka-comset eh. Pakicheck yung record photo Oo, nyo. diba? So, Tsaka yun. parang dati kasi sa atin, sa community natin, like sa video, siguro ngayon may gumagawa pa rin. Parang kunyari, ito, walang sasalo ng door entrance. May sasalong ibang team dyan na parang, alam mo yun, na kahit hindi mo nasabihan, biglang, bro, nasa akin yung door entrance mo, wala pa kasi kayo. Yun yung nami-miss din at magandang. Ngayon, yun nga, yung may incidents na nangyari nung last time no, na talagang na-late yung kasunod namin. San Agustin, alam niya naman San Agustin, di ba? Nakwento ko Mabilis na to. yan. Mabilis. So, nasaran sila ng pinto. So, buti na lang, yung mga ilaw namin, sinetap na namin. Tapos, naka-ready ko na yung mga tao ko doon. Sabi ko, kung ano naman mangyari, i-shoot nyo yan, bigay natin sa kanila yung file. Wow. Oh, so yun. Sana lagi kong makasabay Cinema Works. Sana sila yung una. Actually, dapat hindi lang naman sa amin eh. Dapat Ayan, lahat tayo yes. ganun eh. Dapat One community. Oo, dapat concern tayo sa mga ganung bagay. Kumbaga,
hindi naman kompetensya siya sa Yes. ano, pero tropa mo pa rin 'yun, videographer pa rin 'yun. Kumbaga isipin mo pa rin kung sa'yo nangyari 'yun tapos walang tutulong sa'yo, 'di ba? Yes, so tama. Share ko tama. sa'yo, bro, paano ko nakilala si Marvy. Mm. Kasunod namin siya sa San Agustin. Bago pa lang din kami nito eh. So yung mga lente namin nito, 70-200, F4 pa, ganyan. Men, pinahiram kami. Wow. Oh, bro, gamitin nyo na to. Kasi madilim yung San Agustin eh. San Agustin din to. So, kulang na lang, pahiram niya yung mga tao niya eh. Pati yung Binigyan ka ng 2.8. 2.8. Ito, 2.8 tsaka ilaw. Bitawan mo yung 4. Ang dilim ng 4 mo. Ano ba yung 4 mo? Doon ko nakilala si Marvy. Wow. Dapat Ganun ganun talaga tayo. Dapat ganun tayo sa community natin. Huwag nating i-treat as kalaban. Yes. So Laking factor din na ang sinushoot natin is I think wedding. Mm. Kasi bilang videographer, photographer, alam natin yung bigat na hindi na maulit talaga yung ibang moments dun eh. Oo. So, Tama. tulungan talaga as a community. Magandang ayun. So, yung mga ano dyan, mga patitigas ulo dyan. Joke lang. Kampi tayo lahat, kampi tayo lahat. Bago man o matanda, Bago man ang matanda. Tama. dapat ganun yung Sino yung mindset. matatanda? Tayo yun eh. Tayo yung matatanda. Uy, kala ko Gen Z tayo. Matanda tayo sa industriya, pero yung edad natin sakto Maaga lang. tayo nagsimula. Maaga tayo Yung nagsimula. edad natin, sakto lang. Oo, sakto lang. Narinig ko yung isang term ni Titus, yung mga day ones ko. Oh, Gen Z yun. Day ones. Ano ba yun? Mats love sa lahat ng day ones. Pasok pa rin. So, brother, napag-uusapan natin itong mga horror story, no? Siyempre, ikaw as a wedding videographer or a director ng mga music video, siyempre nabe-burnout ka rin, na-stress ka din. Di ba? Hindi mawala yan, bro. Hindi Yes, mawala yes, yan. yes, Lalo yes. na, mas nakaka-burnout nga minsan pag wala kang trabaho eh. Tama. Di ba? Tama. Mas gusto mo yung lagi ka nagtatrabaho. Di ba? Pag wala kang trabaho, parang dahil mo naisip. Ikaw, bro, paano mo na-overcome yung mga ganung bagay? As an artist, kasi mahirap yan eh. Pag artist As ka. an artist, Oo. siguro as an artist, by remembering the bills I need to pay. Well, factor talaga yan. Nakaka-motivate. Nakaka-motivate, di ba? Pag wala kaming ano. Number 1 yun, no? Hindi, kasi diba, like I said kanina, marami akong tinitingnan ng tao. Tapos sa edad nila, may kita mo sa kanila na ang gagaling pa rin nila gumawa. So, kung sila parang walang espasyo, itong mga nilook up ko na tao, walang space para mapagod, or siguro napapagod, pero ang gagaling pa rin nila sa craft nila. Ba't ako mapapagod? Parang dun pa rin ako. Tapos, syempre, remembering the bills, gano'n. Yo, totoo. Malaking factor yan eh. Yung Malaking babayaran. factor talaga siya. Pero anong ginagawa mo? Meron ka bang ginagawang, may hobby ka ba? Na, anong hobby mo? Bukod sa ano? Sa ngayon, pagka mga downtime ko, ang ginagawa ko, nag-edit ako, tapos nag-Valorant ako. So, Valorant. naglalaro ako. Pag namatay ako doon, babalik ako sa editing, sabay Valorant ulit. Ganun, mabilis lang naman kasi nun. Pero nag-work siya sa akin. Nag-work siya. Parang 10 seconds or 1 minute, buhay ako dito. Pagpatayin ako, pagparilid ako, ganyan. Tapos, pag namatay na ako, mga 30 seconds yun to 1 minute din. Nag-i-edit ako nun. Yung nag-work sa akin. Parang, tapos yung family time ko na rin talaga. Family time. Yes. Importante rin talaga yun. Meron ka sa ibang outlet. Pero diba? malaking importansya din yung meron kang hobby bukod sa mundo mo dito. Oo, kasi pagka nandito ka lang sa videography or cinematography, directing, mababaliw ka talaga, bro. Tsaka nanood daw ng mga K-drama. Napakahilig ko sa K-drama. Ganyan. K-pop na mga palabas. Yung mga hilig ko. Nanood doon. Niluluto ko rin yung sarili ko doon. Marami ka rin idea makukuha doon. Madami ako nakikita. Diba? Doon, ilawan, story. Mga Yes. ganyan. Lalo yung pag sa mga K-pop na mga music video, Yes. ibang klase. Oo, ibang klase. Na parang, kailan ko ba madadala sa Pinas to? Parang gano'n. Pare, nadala nyo na. Nagagawa nyo na yun. Paunti-unti siguro. Oo. Parang ilalaban. Pandemic yun eh. Kasi lahat bawal eh, di ba? Talagang, ngayon, meron kaming kaibigan na nawala. Si Eman. Si niya. Eman. Yeah. Tapos, ang pangarap niya, bumuo kami ng vlogging house. Doon nag-start yon. So, since nung nawala siya, pinangako namin na, sige, tutuloy namin yung vlogging house. And nag-run din siya ng mga 8 months. Tapos, yun, nag full-time na ako sa production. Pero, 8 months, nasa isang house lang kami. Parang minsan lang tungkol ako saan yung vlog mo nun? Ako, more on, sabi kasi sa akin ni Kong TV. Sabi ko, Master, hindi ko alam paano mag-vlog.
ano ba yung isi-showcase ko? Sabi niya sa akin, kung saan ka nakita mong ikaw magaling. Sabi ko, ang alam ko lang, kumanta, mag-video. So, yun yung sinowcase ko dun sa mga audience ko. Mag-video, gumawa ng short films, nagsusulat-sulat ako. Mahilig kasi ako magsulat, directly. So, yun yung sinowcase ko dun. Telling stories since, pa rin siya pasok pa rin sa atin. Ano yung mga genre ng mga sinusulat mo? Wala, puro lang. Mga rom-com lang. Rom-com. Ganun. Tapos, Tapos gagawa mo yun ng short film. Gagawan ko yun. Sino artista dun? Yung mga tropa lang din. Minsan, debutante namin. Talaga? Yung mga dati namin debutante, uy, ba gusto mo dito? 1K lang. Papasahudi ko siya. Short film. Ayan. Marunong ka ba umiyak? Screen test nga. Patay na may ghosting pa. May screen test pa, Pakita mo sa akin, sabihin mo tong line na to. Pwede ka. Direct. Pwede ka. Pero nagbablog ka pa rin ngayon, di na? Tinigil mo Hindi na pero gusto ko sana bumalik. Sabi nga sa sarili ko, parang pagdating ng 2025, mag-vlog na ako. Pero parang nahirapan na ulit akong bumalik sa frame. Nahiya ata ako or hindi ko alam kung paano siya ulit atakin. Kasi 2021 yung huli kong vlog So parang ang tagal na. So hindi ko na alam kung paano ulit ako haharap sa mga tao. Ikaw din nag-artista minsan doon. Minsan umaak ako. Tapos yung mga kapatid ko yun. 1K. Deserve ko 1K, bro. Ito yung Toad na. Hindi pa yung Toad. Hindi pa yung Toad din, ano na siya, parang post-pandemic na siya, 2023. 2023. Oh. Nice. Para sa iyo, anong mas maganda pagdating sa cinematography? Siyempre cinematographer ka. Ano ba? Gear ba, lighting ba or emotion? Ano yung ikaw kung papipiliin ka doon sa tatlo, ano yung mas pa-priority mo? Hindi ko masabi cinematographer ako, paraya ako. Hindi, ang galing nga ng mga mo siguro, as a director na lang. Yes. Good cinematography sa akin, ang nagdadala talaga. Combo kasi yung mga yan, di ba? Yes. Para sa akin, emotion muna. Tapos, then comes yung lighting, good lighting, and then yung gears mo. Kasi yung emotion mo, yun nagko-connect sa mga audience mo. If maganda nga yung lighting mo, yung gears mo, if wala naman yung emotion doon, sa nag-act doon, parang sa akin, baliwala din siya. Parang, siguro, ganun din yung isip ko dahil nasa wedding din ako. Emotion talaga muna before everything else. Pero combo sila. Combo sila. Dapat meron yan. Hindi pwedeng mawala. Lahat. Kung may mawawala doon, ano yung pipiliin mo doon sa tatlo? Mawawala? As in, totally wala na talaga? Nasa isla ka. Yan. Dalawa lang Ako na lang wala. Ituloy niyo yung eksena. So, para sa'yo, hindi pwede may mawala, no? Hindi sa akin pwede mawala kasi talaga. yung tatlong yun talaga yung ano. So, pero ang una mo is emotion, and then next is yung lighting, yes. huli yung gear. Kasi yung tatlong bagay natutunan ko pag director ka, yun yung mga tatlong bagay na pag-iinvestan mo rin. Na inalagay mo yung pera ng kliyente dyan. Yung good actors, tapos maganda dapat yung lighting masusunod. And then syempre yung gears mo na gusto para mag-work out talaga yung isang proyekto. Bakit huli yung gear? Yung gear, kasi mas gusto ko na, yun nga, priority ka talaga yung emotion muna. So good actors muna ako. And then, syempre, yung lighting ko, hindi sa akin pwede na, pwede na. Parang gano'n. Gusto ko na ma-maximize ka talaga yung ilaw talaga. Sa eksena. Yes. And then, yung gear, parang kahit anong gear yung gamitin ko, basta kung ang ganda nung nangyayaring emosyon, maka-capture siya, parang gano'n. Nakuha ko yung, nakapag-invest ako dun sa good actors ko. Nakuha ko yung lighting equipment ko na tech rec ko. Yes. So yung sa gears ko, dulo na lang yan. Dulo na lang. Add-on sa siya. Add-on na lang siya. Kasi kahit gaano kaganda yung gear mo, basta pangit yung lighting or yung story, baliwala eh. Totoo naman sinasabi niya eh. So talagang last na lang yan, yung gear. Bakit ka bumili ng red? Natutunan ko din na follow up. hindi naman na siya sobrang Pero Rek, di paano let's say sabi mo nga sa gears, diba, meaning camera or lenses, paano yun? Meron ka bang go-to na camera? Like, let's say, kunwari, sagad na yung budget mo for yes. sa lighting equipment mo, sa actors mo,
ano yung go-to na Go-to camera cam mo ko. na like Okay. ito na yung pinakakaya ko. Depende sa eksena. Kung kailangan ko ng light pack lang, Sony system ako niyan. Pagka kailangan ko, hindi masyadong, yung ilaw ko, kailangan, sakto lang yung budget, Blackmagic ako. Parang may mga ganun ako. May ganon. May mga ganun ako. may ganun Pagka medyo mas may budget ako, mag-red camera ako. Parang ganun siya. Blackmagic, kung bibili ako ng Blackmagic, ano yung masasuggest mo na... Ngayon, na-try ko yung Pixie. Ang ganda ng Pixie. Ganda ng Pixie, no? Ganda ng Pixie. Yung 12K? Yung 6K? 6K. 6K. Ganda ng Pixie. Wild, oo. Ibang Ako rin, klase. Gusto ko yun. Nakita ko yung image. Last MB ko na ginamit, nag-try ako ng Pixie rather than my red to. So, Anong music video to? hindi pa siya nalalabas din. Bawal pa. Hanep yun. Ito yung Pixie. ginamitan. Ito yung ginamitan ko ng Pixie. Kasi gusto ko lang siyang matry. Ano more pick? Hindi. Hindi ka Anong nagano. lente ginamit mo dito? Ano lang, Athena. Athena. Pwede, no? Panalo na yun. Athena is 1.9, no? Yes. Athena, 1.9. pwede. Feeling ko papasok na naman yung bar nabanggit natin to sa nung ibang podcast na at a certain level ng career mo, may factor na din talaga yung, di ba, sinasabi lagi, hindi naman, wala sa gear yan, nasa Wala sa Indiano. Nasa Ay, Indian wala sa yan. pan- Wala sa pana, sa Indian. Okay, Or sa naman. shooter. Pero, yun nga merong kang peak din na yung gamit mo, mafe-feel mo na kailangan mo itong i-upgrade para mas mag-level up pa yung produkto mo, yung ginagawa mo. Ako mas tama yung sinasabi ni Direk Titus na mas mag-upgrade ako sa ilaw. Actually. Yun talaga. Kasi, syempre, story nandyan na yan sa wedding. Nasa wedding. So, para magkaroon ka ng ibang flavor, kasi lahat tayo naka-Sony system, lahat tayo pare-pares ng lente, di ba? Yun at yun ang ginagamit natin. Pare-pares yung sinushoot natin. So, para mag-iiba ka, kailangan mo mag-upgrade sa ilaw mo para may touch of something. Sa akin, kasi Cinemarks kasi talaga cinematic dapat So, sa amin, dapat yun. Talaga iba yung ilaw. Inaaral talaga namin yan. Yung parang sinabi ni Miko nung last time na pagpunta mo rin sa location mo, dapat unang-una mong titignan is yung kulay tsaka yung ilaw. Diba? Kasi yun yung magdadala rin sa ano mo. Kasi kahit sobrang ganda nung shot mo, basta sablay yung ilaw mo, wala dudumi yung image So, ayan, kung mag-invest ako talaga ilaw. Totoo yun kasi parang pag tayo nag-iilaw din, 'di ba? Dapat irespeto rin natin yung ambient Na parang like let's say for example, may kunwari warm or yung yung mood ng location mo, 'di ba? So, parang hindi mo naman pwedeng batuan ng 'di ba? 6K. 6K, diba? So, parang 'di ba, hindi mo na nirespeto yung pakiramdam. So parang tama din naman. Medyo nakaka-relate na rin ako ngayon kahit Kasi photographer ako. nag-iilaw. Dati, actually hindi kami nag-iilaw. As in, kung natural light, hahabulin namin. Pero nga, yan, this late years na, realize ko parang iba rin talaga pag meron kang dala or baon, tapos nga, paano pag madilim? Paano pag umulan? Ready ka. Ready ka. At So, least nandyan. Ikaw, boss, Direk Titus, anong ilaw gamit mo sa event? Yun. Ang gamit ko, Amaran 300C. 300C. Amaran 60, yan. Mga ganun, tas naka-projector. Projector. Tapos yung mga 200 namin, mga ibang brands lang siya na Chinese. Chinese brands. Pangano Mga lang yan. 200, 300. Yan. Pang ceremony namin. Ceremony. Yun na yung pangalan niya. Ano yung 200. Hindi ko na alam kung anong tatak Diba? Ano Pero yung mas gamit mo sa preps? sa preps ko, Kasi dyan, dyan, yung naka-projector. yung naka-projector. Tapos, mahilig kasi akong lumaro dun sa bato mismo ng araw. So, reflector. Reflector. Yan. Yun yung Pag nakakali... beauty shot yun, gusto ko nung may backlight ako, sabay Nice. mayroon akong reflector. Nag-try mo bang mag-photo? Kasi photo video yung yung awesome. Yes, diba? so. Na-try mo bang Nung mag-photo? nag-start ako, Nagpo-photo ka din? pre-debut, ako na rin yung photo, ako na rin yung video nila. Grabe. Kagulo na, gano'n. All-in-one talaga. Ang dami kong nalalaman ngayon tungkol sa'yo, direct, tayo. Kagulo na talaga. Ma'am, wait ka lang dyan. Video kita. Hold on. Nice pose. Okay, hold. Sige po. Galaw ka naman this time. Grabe, sobrang Buti tipid. hindi ka na nalilito. Sobrang sakop mo lahat
Direct, 600 taas yung batuhan nun eh. Wait, tutugtog pa siya mamaya. Mamaya, pagka downtime, haranahin pa kita. Grabe. Baka mas malaki pa yung kita mo kay, kay Calvin. Pucha lahat eh. Ganun siya sa akin. Ang question ko talaga sa'yo is, Direct Titus, no, is ano ba yung mindset mo during sa shoot, no? So, binivisualize mo na ba siya? Yung shoot mo, binivisualize mo na kung paano mo siya edit or parang may pagka-docu style na go with the flow kung ano yung mangyayari? Actually, parehas siya eh. Di ba? Kasi ako, nag-start din ako editor, SD editor, shooter. So, mahalaga sa akin yung timestamp. Na-apply ko rin siya hanggang napunta na ako ng music video. So, somehow, parang collaboration na rin siya ng nangyayaring magic na hindi sa mga spontaneous kasi yung wedding eh. Yes. Di ba? So, may magic sa mga hindi mo inaasahan. But at the same time, meron ka din na magagawa. Like ako sa preps, ganyan. Nan-touch mo. Parang gano'n lang siya. Pinaghahalo ko lang siya. Pero mas more on documenting muna ako. Priority ko muna yon. And then, lalagyan ko lang ng kaunting touch lang nung sa akin. Ang galing. Ano ba yung touch ng Titus? Titus C? Maalog na shots. Ay, uso yun. Ganon. Hindi, mas, ang pag nag-edit ako, maarte ako sa song. So, gusto ko kapag nag-play na yung door entrance ng bride, madadala kita. Yes. Parang ganon. So, yun yung, pati yung putol ng kanta ko, parang, yun yung, touch ko siguro, door entrance ng bride. Ganon talaga pag musikero eh. Mas mas tina-timing mo yung pinakamahalagang moment doon sa pinaka-climax ng kanta. Yes. Diba? So, tama. Kaya Ma-power intro ka ba? Or mas cinematic storytelling? Hindi. Ano lang talaga ako. Storytelling lang. Storytelling. Static shots lang talaga. Tapos floating, mga gano'n. Konting handheld, pero sakto lang. Nabanggit niya ilaw kanina kasi nung nakaraan, nakasabay ko sila direct. Sila Lek, kayo sa sa Don Bosco. Don Bosco din. Don Bosco din. Don Bosco. Sana hiniram yung ilaw ko, 7 yun. Sa kanila ko nakita, may nilalagay kayong parang sa Bowen mounts na bilog na diffuser. Anong tawag doon? Parabolic? Parang parabolic sa maliit eh. Na maliit. Ito yung China brand siguro. China brand to, boss eh. Wala lang talagang mamount, boss. Hindi kasi, nung simula, kasi Na-curious siya eh. dati kasi, kami, rekta kami. Walang mga mounting, walang mga diffuser. Nakatabo lang. Tabo lang, ilaw, direkta. Nung nakita ko sa inyo yun, bumili ako nung cloth na nilalagay doon sa Parabolic. Hindi siya parabolic eh, pero parang maliit lang. Yung ata yun. Parang yung na ilalagay mo lang doon. Para at least hindi hindi parang tawag dito, hindi matigas. Medyo may lambot din. Nabawasan yung ilaw pero mas na-diffuse siya, mas naging pleasing, no? Ayan. Ang tawag ata namin dyan, mangkok. Ayan, basta yung nakita ko yung mangkok, iba pa pala. Kumbaga, hindi ko na alam kung ano yung sinetap. Si Iko kasi ang very technical din sa ilaw namin. Pati yung placing ng ilaw namin. Si Iko siya yun. Jesus. So, kung ano man yung mangkok na yun or kung tubo na yun, si Iko ang i-PM nila. Loko tong si Iko eh. Ang dami kasi masyadong alam niya. Mura din. Kasi pag mga China brand, mura lang din naman. Tsaka maganda na rin naman. Medyo madilaw lang. Hindi, kung mga pag ganun lang, pang lagay-lagay lang, okay na yun. Pero syempre, dapat quality ilaw mo pa rin, amaran pa rin dapat. Yes! Amaran. Yun nga kasi nabanggit ko, diba? Medyo madilaw lang. Yung amaran Pagka gusto mo kasi- na malakas, doon ko nilalabas yung 300 sigo. Kung bibili ka, alam ba ako, bago ako na videographer, wala pa ako na-invest na ilaw, ano yung unang-una kong bibiling ilaw? Malaki or maliit? Basta kahit basta ano yung dapat. Siguro ang first essential kong- sa akin, 60 muna. 60 muna. Start ka muna sa 60. Mm. Tapos pag na-explore mo na yun, tapos nakita mo medyo kulang na, that's the time na pwede ka nang Umangat. mag-upgrade. Pero start with 60 muna. 60 kasi, maganda kasi 60. Kahit saan pwede mo gamitin. Yes, Pwede sa kaya- preps, portable. Yes. Diba? Hindi ako makarelate, wala akong 60. Wala ka 60? Wala akong Bumili ka 60. na. Oo. So, bibili ako siguro. Actually, sa sobrang ganda kasi nung 69, yun yung hindi nila winawala. Hindi nila tinatanggal, pine-face out yung unit na yun. Laging meron. Parang nakikita ko lang sa mga nakakasabay ko. Gusto ko sana bumili ng 4. 4. Oo. 4 lang muna kasi Hayop pa. sakto Iba talaga sa yung stellar. Pelican eh. Sakto sa Pelican Minimum. ko 4 eh. Apat. Try mo na isa.
Kung may magbibigay, tatanggapin ko. Ako rin tumatanggap din eh. Bago ako pang review yun. Oo. Ano yun? Sino ba naman kami para humindi? Oo. Pero yun, ako kung bibili rin ako, tama yung kay 60 talaga. Kasi yun nga, pwede mong palambutin eh. Lalagyan mo lang siya ng parabolic. Merong maliit naman na parabolic, di ba? Yung mga 60 na size na parabolic, Oo. maliliit. Tapos yung ngayon, yung quick ano na yan. Nakita ko may battery din pang handle. Meron ako Meron. dyan. Ayun, Nandyan. pang handle. Maganda yun. Baka Tingnan natin may mamaya. extra ka niyan. Hindi, meron tayo niyan. Bibigyan tayo niyan sa workshop natin. Ayan. Yan. Uy, exciting. Sa mga speaker. Ayun. Balik muna tayo, boss, sa works mo. Paano mo na-express yung sarili mo, yung personal style mo sa visuals mo? Lalo na pag, kuwari, syempre may client ka na, may client direction, may gusto sila, pero syempre ikaw yung kinuha nila. Paano mo siya na-integrate? Ganun pa rin siya. Doon pa rin ako babalik sa pinapakinggan ko siya. Papakinggan ko ano yung side nila na syempre sila yung kakasal, sila yung kailangan ko i-please, di ba? So, hindi mawawala yung may direction talaga nila. Again, babalik pa rin ako sa sinasabi ko na papakinggan ko, susundin ko ano man yung gusto nila. Hindi lalagyan ko ng Titus touch. Ganun lang din siya. Pasok din to sa Titus touch. Pasok din to sa Touch is my skin, mga na. music video. Sa music video, ganun Ganun din. din. Collaboration talaga siya. Communication. Parang, ang artist kasi pala, syempre, respetuhin mo sila as an artist. The moment na sinusulat nila yung lyrics na yan, meron na silang vision kung paano nila i-act yun. Meron na silang naiisip. So, pagka minitingnan nila, direct ito gusto ko. Kumbaga hindi yun mawawala. And, ang trabaho mo, my goal and my job as a director is to make something that will represent both of us. Parang ganun siya. Both our visions. Ganda. Parang ganun siya sa akin. Pero naisip ko lang din parang it's really exciting and parang, ngayon lang, inisip ko doon sa sinabi, mas nakaka-excite nga makatrabaho ang kapwa artist. Yes. Na Oo. iba yung form, iba yung atake, and then, technically, you're gonna collaborate. Yes. And syempre, ang goal nyo is isang maganda na naman Yes. na produkto, na art, di ba? Tsaka kasi re-respetuhin ka din nila. Pag nagsalita ka sa kanila, di ba? Maintindihan nila, magigets sila kung bakit, saan ka nang gagaling. Parang ganun. May hugot ka, no? Mm. Parang ganun. Pero yung transition mo from, di ba, galing kang wedding, tapos biglang nag-music video ka. Paano yung transition mo nun as a director? Na kwento mo kanina na yun nga, dahil magtatropa lang kayo, pero ano yung adjustment mo na ginawa? Magkaiba kasi yung structure at pace ng wedding. Pag nagko-cover ka ng wedding tsaka sa music video. Ito raw, itong wedding raw, itong music video, stylized yan di ba? Yes. So, medyo nahirapan ako dun lalo na pag nag-adjust ako sa shooting style. Kasi dito, kung kailangan ko dito, ang ma-prioritize ko yung emotion, kailangan static lang ako. Dito, kailangan makapture ko siya ng meron akong ginagawang ibang tricks, parang ganun, camera movement. Nahirapan din ako dun, Rekdi. Pero, since nag-start ako nga na trip-trip lang, may one moment na ang nagpa-realize talaga sa akin yung proyekto, pandemic, yung Dance With You ni Skasta P. Skasta, yes. Oo, yun. Yung parang, kaya ko palang mag-handle ng production. Kung nag-start ako sa, baba lang, ako lang, tas onti lang kasama ko. Nung time ng pandemic, parang film industry lang yung pwede. Oo, yun yung nag-push sa akin na, parang sabi ko, nung nakita ko yung setup noon, sabi ko, I'm home. Yun doon parang naiyak ako noon eh. Kasama ko yung kapatid ko na, Bruce, sabi ko, I'm home. Sabi ko sa kanyang ganon. Ito bang Dance With You? Ito ba yung kasama niya si Glock? Iba pa yun. Hindi pa. Itong Okay. dance video, yung Dance With Me ba yan? Dance With You. Yung marami ng dancers Dance na. With Dancers You. na. Baka Dance Dancers. With You, hindi Dance With Me. So naging catchy siya, Ang ganda nga nun, ganda nun. Nag-trend yun eh. Oo, kasi may Nag-trend mga siya. parody pa na ginawa dun Yes, sa music yes, video oo. na yun. Pero kasi nga ang ganda. Kasi parang sa kalagitnaan ng sakuna, may isang trip yung tong artist na to nag-production, di ba? Parang, so sabi ko, kung ganito siya mag-isip, gusto ko din to. Parang sabayan kita. Galing. Yun talaga yung napasabi talaga, I'm home. Sabi ko. Solid. Grabe. Sarap nun. Sarap. Mon. Uy, ano yun? Yes, ito yung music. Iyan na natin. Mamaya na tayo mag-Q&A. Ayan, Oh, kita mo skip na. na natin Oo. kasi naka-Q&A tayo rito ngayon. So mamaya tayo mag-Q&A sa pagkatapos ni Lo.
Ayun, sige. Ayan. Sa pag-shoot ng music video, no, mas may creative freedom ka, pero may pressure din kasi syempre, katulad nga ng tanong nila, 'di ba, yung collaboration with an artist, 'di ba? So, paano mo pinagsasabay yung creative vision mo dun sa dun sa collaboration with the artist? Oo, kasi 'di ba parang yun nga, sabi mo kanina, meron na silang Oo. in mind na paano i-act, paano diba? i-act eh. So, paano mo hahabulin ngayon yung utak nila na ganun? Siguro ang magic na isa rin sa nakita ko sa sarili ko pag nasa banyo o pinapakinggan ko yung kanta. Most ng brainstorming ko nangyayari sa banyo, nakashower ako. Wow. Parang Kaya pala technique. yung yung Ang dance technique with ng you, Titus C. mali pala ako kasi ako habang nagsha-shower ako, porn yung mali pala Hindi yun. ko na nabigyan ka ng Mali. love song. Nabigyan ako ng love song or love song na upbeat. Parang doon ko somehow na-act din na Sumasayaw ka nagigets na ko rin na rin dun. kung bakit saan siya nanggagaling. So parang, okay, sige, lalagyan natin nung naisip mo. Tapos maganda siguro sa part ng song na to. Kumbaga, dahil nga SD editor ako, maganda sa part ng song na to. Mag-try tayo ng ibang camera movement naman. Build parang up ganun. na eh. Na? Oo. So, ganun lang siya. Paano yung creative process nyo doon? Kasi halimbawa, bibigyan ka ng kanta, ikaw bahala sa visuals, lahat-lahat? Yes. Or bibigyan ka nila ng idea na ito yung gusto kong mangyari dito sa kanta na to? Iba-iba. Pag sa X-Battalion, ang sarap na rin ng trabaho. May parang, ito yung kanta, ito yung vision. Oo, meron Tapos palawakin mo siya. Yun ang job mo. Ikaw as a gumagawa director. ng board, lahat? Yes, ako gagawa ng board and deck. Kumbaga ganun. Pero may iba naman din. May mga ibang project din na ito yung kanta, anong gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin? So, ayun, okay din siya. Okay din In terms of budget, paano kayo naglalaro doon sa dalawa? Sisingilin ko sila ang pinakamahal. Hanggang sa bumaba. Yes. Hanggang sa sa budget kasi mag-start mo kami sa small. Kasi halimbawa, parang sinasabi mo nga dapat may vision ka eh. Yes. Kumbaga, yes, bibigyan kita ng kanta, bahala ka. Pero syempre, may budget ka pa rin susundin yan eh. Yes, oo. So, paano yun? Pag sa X-Battalion kasi nakikinig talaga sila sa'yo eh. Bakit gusto mo, nung kay Flo G, gusto na namin magsunog ng bahay na literal. So parang, kasi sabi ko, pag naririnig ko to, fire ka sabi ko. Umaapoy ka sa lyrics mo dire-diretso, parang kailangan nito nasusunog yung bahay. Tapos sabi niya, di magsunog tayo ng bahay. Parang, nare-respeto niya talaga yung ganon. So, pero pag sa mga ibang kliyente naman din, syempre, mag-meet lang kayo sa halfway, parang ganon. Tapos, yung expectation din nila, kumbaga, medyo mo na rin sila. I-align mo na rin sila sa, okay, pag binawasan po natin to, ito muna yung mga matatanggal natin. Parang ganun. Pero, sige. Masaya ako na lahat naman nasusunod. Nasusunod. Bigyan mo kami ng idea kung magkano ba dapat yung budget ng isang music video para maging decent siya, no? Decent? Oh. Nowadays. Hip-hop or pop band? For sure naman, parang pare-parehas lang din naman sila ng gastos. Kung gusto nila parang K-pop yung dating na... K-pop. Yung parang mga ginagawa nyo na talagang may budget talaga. So, yung ginagawa nyo na music video, ano yung ballpark doon? Na Yes. Starting. Starting, Pagka ganyan, kasi pag K-pop, dapat kotse yung presyo niyan. Para sa akin, Kotse. Dapat Ibig sabihin, milyon. Oo. Yes. Para sa akin, pag gusto mong parang K-pop-ish na style, dapat ganun yung budget mo. If not, medyo na kita. Kakausapin na kita sa mga ma-expect mo lang kasi mababawasan tayo ng budget. Pinakamalaking budget. Pero pagka narrative, mas mura yan. Mas mura. Mas mura ang narrative. Kasi pwede yan sa bahay ng artist o pwede yan sa bahay mo. Sa Mas kanto may mo. leeway. Oo. Yung Karma ba? Sa'yo yung Karma doon? Yes, Karma. Yung zombie. Yung mga ganong level ng music video. Medyo mahal wild yun yun. eh. Wild, wild. Grabe. Actually, gusto ko yan. Yung mga ganon. Magkano yun? Ballpark. Bigla ko na naisip. Ilang sabi ko lang sa isang podcast ko, dineclare ko na lang siya. Hindi ko na sasabihin yung pinakahula mga. Sige, mamaya na lang. Sinabi ko na lang siya na bahay. Bahay siya na sosyal. Mahal. Bahay siya na sosyal. Depende pa sa location. Kasi ito ang i-consider nyo. Mga 10M? Lahat kami doon ng tao, naka-antigen and ano pa ba isa? Kasi live na pandemic. yun. Tapos, Oo. lahat sila, since na-antigen na sila,
meron kaming village doon. Doon ko na sila pinatulog, including the dancers, the zombies, Oo, lahat. also, talents din kasi yung Tapos mga, 250 na tao yun. Sheesh. Ano nga ang Okay. term sa ganun? Yung Tent, nandun lang village, kayo lahat. lock-in. Lock-in, yun. no. Gets, Yung uso nun. Kaya medyo... Kaya siguro din, siya, umabot siya ng ganun. Kasi nga, pandemic din yun. Okay, yes. Siguro kung gagawin niyo yun, baka mas mababa. Medyo mas Oh, kasi siya. mawala pwede na siyang yung... umuwi. Yes, pwede na umuwi. Bukas ulit. Wala nang swap. dito. Pero Ah. fraction of the price na lang yun. Tingin ko. Mm. Parang siguro baka 1M yung mababawas. Maari. Malaki pa rin, di ba? Kasi ang daming tao nun eh. Sobrang dami. Di ba? tao. Tapos yung prosthetic pa niya. Prosthetics, mahal yan. Maapoy-apoy pa yun. Kaya ako rin tinanong kasi nga zombie, di ba? Usually, mahal na pupunta sa PD na part di ba? Yes. So, ayun. Yun, sa PD, di ba nagpagawa ako ng market? Mm. Ano siya? Kotse siya. Wow. Yung ano lang, ang tawag doon? Yung grocery store Grocery lang. store. Oh, ganun Ang sarap siya. ng So yung feeling na grocery susunod store ka. na yun, ano yun? Talagang ginawa niya yun. Oo. Hindi yun punta May kayo. mga sira na sa ceiling yan eh. Pero, ano siya talaga, ginawa niya ng grocery store doon. Galing, no? Para Galing. talagang Tapos ang sabi ko lang, apocalypse. gaano ka wide, sabi niya ganun direct. Sabi ko, gusto ko yung maagalaw ako kahit saan. So, ayun, binigyan niya ako ng isang warehouse na, Sino ang ano niya, PD niya doon? si Ginger. Ginger. Si Ginger. Oo, ang galing, napakagaling. Kaya pala si Ginger. Napakagaling ni Next guest Ginger. natin si Ginger. Ginger, no? Oo. Sobrang baliw ni Ginger, miski sa mga maliliit na bagay, maliliit na, Oo, galing yun. galing siya doon. Yung kung magaling ka, may presyo. Gano'n Yes, naman yan eh. Comes Diba? with the price. Dire-respeto yung Yes. presyo mo. Buti game sila si Skasta nung time. Yun yung maganda eh. Kasi nung sinabi niya sa akin, gusto ko ng zombie. Sabi ko, ako rin yung pinakinggan namin eh, di ba? Sound trip kayo mga 10 times. Sabi ko, ito rin yung sinisigaw niya. Zombie talaga. Game ka ba? Okay, let's start with small budget hanggang sa gano'n na siya. Mas dumadagdag na yung mga gusto namin, mas dumadagdag na rin yung presyo. Nag-start kayo small budget. Magkano yung budget nyo noon that time? Nag-start Small. kami, ang parang unang pitch namin nung sabi ko, 2 million. 2 million. Ayun, sabi ko kasi small, ano naman siya, nag-start yun ang start namin. Marami execute ko to within 2 million lang na budget. Nag-execute Lumobo siya, na ng lumobo. sumobra siya ng way. Bahay. Bawi naman. Bawi naman yun. Bawi naman, Si no? Skastak yun. Kasi isa yun sa talagang nag-build ng ano niya eh, ng career niya eh. So maganda yung song so kumbaga parang binigyan nyo lang ng justice yung Yeah. kanta Yeah, so, Yun na ba ang pinakamahal na siya ang Sa pinakamahal ko. ginawa, no? Pero may mga iba ring sumunod na mahal din. Parang ganun. Solid, no? Ako gumagawa lang music video dati, 50K. Oo, sa bahay lang. Sa bahay lang ni Marvin. 50K! Narrative. Narrative to, narrative. Narrative eh. Oo. Alam mo na kung saan pupunta. Oh, abono pa ako eh. Sa pagkanya, tara, shoot tayong music video. Narrative na lang yan. Narrative na lang natin, bigyan magandang story. Relate natin do sa yung question ko sa mga music video pa rin. Mm. Kung meron kang pwedeng i-share na isang music video, yung talagang tumatak sa'yo, ano to and bakit? Ang hirap na yun Oh, sa dami mo ng magandang ginawa eh, no? Pero tayo na siyang may tatatak at may tatatak. Meron. din. Hindi man sa budget, dun sa experience. Masasabi ko, life-changing ko sa prod, yung Dance With You. Kasi yun talaga yung nagmulat sa akin ng production. Pero, babalik ko pa rin ako dun sa umpisa ko. No games pa din ako. No games pa rin. Kasi kung di ko yun inoohan, hindi ako makakapag-handle na itong mas malalaking production. Parang gano'n. Imaginein mo, no? Yeah. Simula't simula. Day one. Day one. Day one. So, day one sa... Dalawa lang sila eh. Dalawa lang kayo ni Direk Roldan naglalaro sa kanila eh. Di ba? oo. Pero karamihan ng kadalasan na XB, ikaw. Yes. Yung pagpapasok si Direk Roldan kay Flo G, di ba? Yes, Kay Wolf. Tapos si Skasta, sinong nag-direct nung nung case? Kalimutan ka? Kalimutan ka. Ikaw 'yon. Ako, tsaka si Skasta. Ang ganda nun. Ang kalimutan ka. Ang ganda nun. Pinanood natin So, yun, di ba? tapos may gago na gumawa nung May nag-remix. nag-remix nung kasal ni sa Inep tsaka Talaga ba? Oo, may nag-remix. Gagi, panoorin mo, mas marami pang view ron sa music video. Na kami, mas madami. Oo, pare, panoorin mo. Mamaya. Malupit yun, ha? Malupit, ang baliw niya. Mm. Kinakasal si Zeynep, kumakanta si Skasta, minimix yung music video. Baliw ba siya? Prenup ba yun? Prenup yata. Prenup. Prenup. Hindi ko napanood pa yun, ha?
Pero ang ganda nun. Hanggang ngayon, sobrang yung kalimutan ka. I think yun yung isa pa sa pinakamagandang kanta ni Iskasta. Tsaka yung music video, yun yung yun dun biglang nag-iba yung Iskastakli. Parang para siyang Post Malone datingan. Naging Yeah, rockstar eh. Yes. Galing nun, sabi ko, inahanip to. Iba pag emosyon. Actually, si Skasta, pag siya, ito yung gusto kong damit mo, nabili niya na yan eh. Parang sobrang sync na kami nun. Parang ito sana yung pagka nabigay ko yung outfit ideas niya, bilang sabihin niya, nabili ko na ito yung picture ko, para magsisend siya ng picture. Ganun na siya na-visualize niya na talaga kung ano yung gusto niyang iyak dun sa music video. Galing. Sobrang sync nyo na, no? Hanip yun, yung kalimutan ka. Pinaalala mo yun. Hindi, pero talaga. Pinanood pa natin dito Oo. yun eh. Oo, tayo-tawa kami ng tao. Sabi, tartading gumawa talaga nito. Hayop. Pinaka na-pressure ako, Rekdi, yung latest ko yung tumatak din sa akin kasi parang Sige. ang hirap nun eh. Ang mahawakan ko, Simon Confiado, Wow. Lindo Arroyo. Yun Artista yung talaga. legacy. Yung parang pinangarap ko dati gumawa ng zombie, nagawa ko na siya. Pinangarap kong makapag music video sa prison cell, mga ganun. Nagawa ko rin siya. So, yun, napakahirap din. Ilang daang katao din yung nawakan ko sa comeback ng XB. Hanip. Takas. Yun talaga comeback. Yung isang araw na yun, tangina kagulo yung Pilipinas eh. Mayat maya yung release eh. Ay ko, putang ina. Tapos, 5 lang sila. Sabi ko, tangina, hanip to. Gusto ko rin sa swimming pool, yung Yes, yung fun. Yung fun ni Direk oo. Roldan. Direk Roldan. Ang galing nga nung mga music video, iba-iba. Iba-iba yung tema. Tapos, ilang buwan talaga. preparation nun? Parang sa production side, parang mga 3 to 4, mga ganun. Ganun lang kabilis yun? Mabilis lang. Kaya talagang pukpukan din kami ni Direk Dan. Buti, sanay din sa puyatan eh. Kaya Ganun pa. Parang sa buwan na to, kailangan makapag music video ka ng 2. Ang hirap nun. 2 sa isang buwan. Iisipan mo paano mo ma-execute. Ang hirap nun. Dun sa bagong album ni Flo, ni Wolf, ano yung ginawa mo doon, yung 24/7? Eto, wala ako dito. Wala ka doon. Full, Direct Roldan. Direct Maganda, Roldan. marinig nyo Yun to. nga, Yan, oo. side Next niya na dito. yan. Oo Kasi nga. baliw din ako dito sa side na to eh. Alright. Ayun. Sige. Anong natutunan mo sa directing na gusto mong dalhin na future project mo? Ano yung mga natutunan mo, brother? Kumbaga, syempre, hindi naman lahat yan smooth sailing eh. Hindi naman perfect eh. 'Di ba? So, ano yung mga natutunan mo dito sa mga project na to na gusto mong dalhin sa mga bago mong project? Siguro, matuto kang makinig pa din, tas mag-adapt. Kasi, hindi lahat ng plano mo gagana. Lalo, yun yung challenge mo din as a director, di ba? Oo. Minsan, trial and error din siya, experiment, ganun. So, kapag sinabi nila na parang malabo yung ideya mo, matuto kang makinig doon. Kumbaga, sige po, parang kasi sila naman din yung nagbabudget. So, ayun din. Tapos, lahat ng music video na nagawa ko, ako mismo, pinupuna ko siya kung ano yung naging mali ko. Ano pa yung dapat kong i-tweak. Tapos, sinesend ko siya sa mga mentor ko. Kunyari, si Iko, si Gino Lopez, si Jeff Pile. Para, kay Dax Daku daw. Sila yung mga pinagsisendan ko. Marami pa. Tapos, pinapakritik ko sa kanila ano yung mali ko. Hindi ko kasi siya iniisip na napakaganda, successful yung music video o yung project na nagawa ko. Solid na to. Parang matitigil ako, may stagnant ako, parang ganun. Tama. So, yun pa rin. Dapat as a director ako, parang matuto kang mag-adapt, makinig, and mag-shift ng mindset. Huwag kang matigas ulo. Tigas ulo. Oo, kasi pag matigas ulo mo, wala eh. Parang last project mo na yan, laging ganun eh. Oo. Diba? Kasi, kumbaga, sila yung producer, sila yung artista. Technically, dapat makikinig ka talaga sa kanila. Yes. Lalo na kung sa budget yung usapan, no? Yes, oo. Hirap Kasi yan. sila yung gumagastos eh. Mahirap yan eh. Doon Mahirap siya yan. sila rin nakakalam, di ba? Kung ito na yung ceiling mo, di ba? Yeah. Parang, ano yung pwede natin gawin dito na, alam mo yun, na hindi... Mama-maximize naman. Oo. Yes. So, huwag mong uunahin yung ego mo. Yes. Di ba? May tanong si Direk Eman. Ayan. Ayan. Yun. Pangarap na artist na gusto mong magawa ng music video. Ganda. Uy. International muna. Sige. Justin Bieber, Sabrina Carpenters. Wow. International eh, no? Oh, pero syempre, why not? why not? why not? Sabrina. Diba? Yun. Solid naman kasi talaga. Tapos sa mga K-pop,
halos kahit sinong K-pop, gusto ko Pwede. yan. Girl group. Twice Sa eh. Pinas, Twice. Sa Pinas, Juan Carlos, Yes. Ben and Ben, Juan Four of Carlos. Spades. More on band naman, parang mas trip ko naman. Iba yung ano no? Iba rin yung datingan ng mga music video ni Juan Carlos eh. Magaling. Galing. Ano talaga, Na-excite ka? artist talaga. Na-excite Parang ka? feel ko kasi parang magkakasubukan kami ng utak, parang gano'n. Parang magkakapihitan kami. Medyo iba rin yung ano niya, no? Yes, Iba rin Shout yung out. utak niya. Baka naman, ano? Bukod sa XB na team, sino pa ba yung nagawan mo ng music video na ibang artist? Madami naman, pero mga iba, meron akong P-pop group na Press It Play, Black Flowers, yung mga ano din sila. Mayroon na rin ambag din sa scene din. Tapos sa mga soloist ko naman, Madam Inutil, Madam Ai de las Salas. Oy. Nakailan na rin kami. Yun. So, tapos, kalimutan ko na iba. Dami na rin pala. Kala ko XB lang. Pero XB yung may budget. XB ang pinaka may budget. Sobra. Paano sila kumuha ng budget? Baka lang alam mo. Hindi, kasi ano eh, parang, ano ba yung sariling bulsa nila? Siguro dapat siya i-guess dito. Hindi, sariling bulsa. Sariling bulsa. Wow. Sariling bulsa. Hindi sila, wala silang label eh. Oo. Yun yung maganda. Self-manage. Since nung day one nila, talagang ayaw din nila na may label. And yun din yung maganda kasi mas nakakapaglabas ka ng budget. Kasi craft mo to eh. Ikaw lang ang maniniwala dyan. Diba? Pero nagugulat ka lang din. Ang layo na nang nararating ng passion mo na to. Parang ganun sa kanila. Nakakabilib lang din. Nice. Naging effective sa kanila, no? Naging effective yung ganun nila na mindset. Yes. Ayan, direct tayo to sa dami ng experience mo, no? Si Saldi ko daw. Saldi ko daw. Baka pangarap mo rin gawan. Tarantado to si Kevin. Ayan, sorry, naputol kita. Nagulat ako sa comment niya eh. Ayan. Mainit pa naman ulo mo sa mga yan. Napapanahon eh. Tangina to si Kevin. No? Pinapainit mo ulo ko ah. So, direct tayo to. So, sa dami ng experience mo shooting, no? Ano yung tingin mong big difference ng directing ng mga music video tsaka sa shooting sa isang wedding? Ano yung big difference na nakita mo dito? Or na-experience mo? Sa wedding, ang goal mo, parang, di ba, capturing real emotion. Dito sa music video, controlled emotion na siya. Oh. So, mas control mo kung anong part, kung saan mo lang siya gusto na, alam mo yun. Parang kasi sa wedding, raw yan eh. Yun nga, like yung sinabi ko kanina sa music video, stylized. So, ayun, sa akin. So, meaning ikaw yung gagawa? Ikaw yung Saan ka mas nadadalian? Music video o in terms Sa of wedding. storytelling? story. Parehas kasi silang storytelling yes. Saan ako na nadadalian sa storytelling? Ang hirap sa wedding eh. Minsan, pag wala din kasing nangyari, di ba? Parang ang hirap mampiga eh. Sa storytelling kasi ng music video, control ko yun eh. Ako nagsulat nun. Kumbaga, sa wedding, pakahirap ng wedding mo storytell. Totoo naman. Ayun, sakto yung huling sentence mo kasi paano kung merong isang young wedding filmmaker bago na nakilala mo and nag-ask ng advice sa'yo? Ano yung sasabihin mo sa kanya? Hirap to Young? Like, Young. ano edad? Siguro, sabihin natin, kagaya mo, no? 17, 18, na Nagsisimula. nararakit siya. Oo, nagsisimula. Ako, yung naging style ko, ito, sobrang mahalaga. Kapag ka nagsisimula ka, invest in your learnings. Number 1. Dapat, hindi lang skills, hindi lang gears yung nag-i-invest ka, di ba? Dapat pati yung knowledge mo. Kasi, pag-attend din ng workshops, kaya dapat umatid sila sa Monochrome. Yung Yeah, napakaganda ng sagot. Bakit? Kasi, yun yung nag-widen ng ng knowledge mo, ng makakausap ka ng mga taong ang gaganda ng perspective nila sa craft nila, paggawa ng nila. Tapos, ako, naging style ko din kasi yung pag-widen ng network ko.
makilala ko ng ibang tao, makilala ko rin sila, parang gano'n. Yun yung magtutulong sa'yo kapag kabata ka pa, gusto mo maging wedding filmmaker. Invest in your learnings lang. Galing. Ganda nun. Nice. Actually, tama yun, no? Pero sabihin ko lang, hindi, kasi tanong ni Lo sa bata. Pero hindi lang to nag-work sa mga bata. Oo. Yes. Pati sa matatanda pwede na. Oo. Kasi ito, recently, umattend ulit ako ng workshop. Parang 2 nice. years o 1 year na ako. Anong hindi workshop umattend. yun? Umattend ako kay Jason. Kay Jason. Oo, umattend ako kay Wow. Jason kasi parang siguro mga 1 year ago, 2 years ago, nag-Mowel Fund ako, di ba? Mm. So, dami ko natutunan doon. And then, parang gusto ko lang ulit, parang nararamdaman ko na may gusto pa akong matutunan. And then, nalaman ko na magkakaroon ng masterclass si Jason, which is, siya yung pinili kong attendan kasi isa lang ang dahilan nito. Dahil yung katapat ay sa Batangas. Ah. So, ka sa malapit. Doon ako sa malapit. sa amin yun eh. Oo. Nagbayad nga lang ako. Oo. Tatampo nga ako. Sabi ko, mas pinili ito si Jason kaysa sa akin. Mas malapit. Yun lang ang dahilan. Wala nang iba. Sa galing, wala Hindi, joke lang. Location lang. Location lang. Question lang. Kasi may wedding ako kinabukasan sa Batangas. So, ayokong bumiyahin. Hindi, joke lang. Babalik ka ulit. No? Pero tama yung sinabi ni Yes. Direct Titus. No? Mag-invest tayo sa learnings natin. Tsaka yun din yung, ewan ko, after nung workshop na yun, medyo nag-iba rin yung mindset ko, nag-iba yung, kumbaga nirefresh niya ako So parang kahit na medyo may edad na or dapat pa rin, natututo pa rin tayo. Student ka pa rin. Yes. So, Alam mo, yun. version ko niyan, kung monochrome. Mm. Kasi, kahit co-host tayo, sa dami nung umuupo dito na iba't ibang tao, iba-iba yung experience nila. Matututo. Iba-iba yung kwento. So, parang, hindi ka lang natututo Parang, iba-iba ring inspiration. Nakaka-inspire. Parang, galing nun. Hindi ko alam yun. Yung ano pala yung hugot nun. Kahit iba sa kwento mo, iba sa experience mo, may relate pa rin Nakakatawa. Natututo ka pa rin kahit bata ka Yes. or maaga ka nag-start sa industry. O parang, wag nilang isipin na mag-aaksaya sila ng panahon, manonood sila ng 1.5 to 2 hours na podcast. Kasi ako, kahit anong podcast, pinapanood ko Tama. Kasi may mapupulot ka di ba? So, ano ba naman yung matutulog ka, nagpe-play lang dyan, nakikinig ka lang, di ba? Kahit hindi mo i-absorb lahat For sure, meron ka mapapasok dyan, kahit papaano. Na ibang knowledge, ibang ideas, na, pwede pala yun. Di ba? Ginagawa niya, natakot akong gawin, pero ginagawa niya, ba't di ko subukan? Yes. So, from there, so yun nga, kailangan mag-aral ka, matuto ka. Hindi lang sa videography, pati sa buhay, Yes. Pati sa buhay, paano ka magiging maayos na tao. Ayan. Hindi lang naman puro technical yung Yes. pinag-uusapan. Tsaka tapos pag natin. nakapasok ka na, di ba, parang ayaw mo naman tumanggap ng mga small na nagganap. Dati hindi rin ganun. Yes. Hindi ganun. No? Unless talagang hindi mo siya gustong gawin. Yun lang naman yun Kasi Yes, parang yes. kung ayaw mo kasing gawin yung isang bagay na yun, bukod sa hindi ka masaya, hindi fulfilling yun So, again, tama naman. Pero kung alam mo yun, di ba, Direct Titus, di ba? Isipin mo, ginagawang pirata si Boss Cal. Di ba? Parang, Shoutout kay Boss Calvin. Sa akin kasi ganun siya sa akin Kumbaga nag-start lang ako ng small Oo. Diba, ang in-handle ko, small things lang, small responsibilities ko lang. pero ngayon, Parang presyong bahay bigger na. parang yun yung way mo para to prepare yourself to handle bigger Yeah. responsibilities. Ganda nun. Tama yun. Tsaka parang hindi naman papasok ka rito sa bagay na to. Nandun ka kagad magaling ka kagad. Yes. Ano yan, step by step yan. Minsan mabilis, minsan matagal. Pero for sure, kung hindi ka bibitaw, dadating ka doon. Tama. Mag-aaral ka, makikinig ka sa mga kapwa mo, videographer, matanda man or bata sa'yo. Yeah. Pakinggan mo yan. Tsaka iba-iba naman yung timeline natin. Yes, so... So, hindi naman porket nauna si ganito. Diba? Tama. Wala ka na. Yes. Diba? So yun, improve yung learnings, dapat meron yan. Hindi lang sa technical, hindi lang sa videography, sa pagiging tao, paano ka Yes. mabubuhay, yun, dapat pinag-aaralan yan. Hindi yung coops ka.
'Di ba? Ang galing. Yun, tama yun. Ang galing-galing mo. Tama. Ang galing-galing mo, tas coops ka. Wala rin. Wala din eh. Mababawi. Parang lumabo pa yun. Oops. Yan yung di ba, yung attitude, di ba? Yes. Dapat kahit sobrang galing mo na, Oo. pero siguro pag may nakita rin sa'yo na parang ayokong hindi ka evil. More on, parang ayokong katrabaho to. Yes. Ayokong kasabay to. Parang, ang awkward lang. Parang, Yes. Sigurong worst case scenario nun is, yun, parang ang daming ayaw makatrabaho ka. And magmamaterialize yun eh. Di ba? Totoo So, naman. maganda, rin, okay ka sa mga tao. Yan. Direct Titus, in terms of AI, syempre, napapanahon na yung AI, no? Oo. Andyan na yung AI. Ikaw, ano yung take mo doon? Ano yung mababago para sa atin? Or ano yung pwede nilang itulong or ikasama sa industriya natin? Pag sobra, kasi pwede mo naman magamit yung AI ng ng somehow hindi ka na-chat. Kasi parang kasing tinitake yung AI pag parang easy way, easy access na siya, di ba? Pag sobra kasi yun, hindi ka na rin na-challenge as an artist, as a tao. Yeah. Pag sobrang gamit mo. Pero if gagamitin mo lang siya sa mga simple things lang like polish mo to, mga ganon, parang okay lang siya sa akin. Sa music, ayaw ko siya. Medyo naiirita ako sa music kasi parang hindi ko nare-respeto yung mga nag-google talaga ng oras. Para magsulat. Pero or pag para gumawa ng kanta. mga tech ganon, okay lang siya sa akin. Basta hindi sobra. Gumagamit ka na AI. Gumagamit naman ako. Anong AI, anong platform yung ginagamit mo? Yun na lang, ChatGPT. ChatGPT. Actually, tayo Sobrang accessible na kasi ang dali ng buhay. Direct may follow-up ako doon. Parang interesado kasi ako doon sa mga... ChatGPT.ai. So yung gamit mo. Parang siguro may mga kilala din kasi ako na director na ini-integrate na nila rin yung AI. Like, ako very interested ako doon sa paggawa ng decks. Dex. Yung parang, sabi ko, ang galing naman ito. Parang Tinry ko siya, nakikwento pero nila hindi ko na siya ganun. Iba parang sa'yo. hindi ako yun. So parang hindi ko makita na ako yung, hindi nga kasi ako na-challenge sa paggawa ng tech. Hindi rin ako nag-isip ng story. Parang hindi na ako yun. Parang alam mo yun, nung binibenta mo sa akin, ang binibili mo sa akin yung AI na lang. So parang sa akin, mali siya. Sa'yo, mas matimbang pa rin yung kailangan ramdam mo at saka personal Tingin ko touch kasi mo. mararamdaman mo rin na hindi ako yun kasi wala rin akong latoy May doon factor pa rin ganun. No? Na artificial siya. Artificial Like, talaga AI. siya. Para ka nang dadaya. Ang dinadaya mo rin yung sarili mo, di ba? Totoo naman. Ayoko yan. 5 years from now, saan mo nakikita yung sarili mo? Mahilig kasi ako magsulat, Recti. So, sana yung mga sulat ko, ma-transfer ko na siya sa bigger screens. Wow. So, pangarap mo exciting. magpelikula. Kung naging stepping stone ko nga, di ba, ang wedding to naging music video director. Tapos nag-handle na ako ng iba't ibang stories. Like zombie in prison, sana ma-transfer ko rin siya sa bigger screens. Ganda. Hinahanda ko lang yung sarili ko sa mas malaking bagay. So, yung paghihirap ko sana magbunga. Yan ang mindset, no? Yun ang mindset, no? Hindi ako titigil dito. Oo. Di ba? Pero babalik pa rin ako sa kilig ng wedding. Kasi celebration yan. Yes. Ang production, di ba, alam mo yan, ikaw yung captain of the ship, nakaka-stress. Pero yung wedding, sarap yan, celebration yan eh. Babalik pa rin ako doon from time to time. Pero dapat matupad mo yung pangarap mo. 5 Dapat years matupad from ko. Yes. Aabangan namin yan, boss. Yes. Sana, Ganda. sana. Meron pa ba kayong tanong? Gusto ko off-cam na. pang after monochrome na yun. Sayang wala sila dito. Hindi namin kayo sasama. Oo nga. Ayan, maraming Pupunta kayo dito. Direct. May dayo tayo. Dami namin natutunan. Ay, Grabe. sana. Sobrang ganda nitong episode na to. Isa to sa nilulook up namin na episode ng Monochrome. No? Kasi iba pa rin yung wisdom ng isang Titus C. Wow. Cuevas. Yes. Very Isang honored. idolo. Yes. May gusto kang batiin pa? Promote. Promote, yun. Pag kailangan nyo ng production, Toad Manila. Toad Manila. Cinema Works, yeah. And Monochrome. Signing off. Thank you. Thank you. Thank you, boss. Ganda.